So, start na tayo. Start na tayo. Ang aralin natin ngayon is integration of trigonometric function with add power. Kasi mas madali or mas simple yung add power kaysa sa even power. So, pero itatakal rin natin ngayon yung even power kung kakayanin. Magano pa ka ng... Ayan, meron ditong even power. Okay. Okay. Kung titingnan nyo sa libro nyo, sa page... Yan. Sa mga hindi nakaano, siyempre. Sa last meeting natin. 273 to 274. Nandun yung mga rules ng integration. Yan. Tapos, sasagot tayo sa worksheet dito sa Peterson, 283. Page 283. So, ito yung number 1 niya. Lahat ng odd numbers na sasagutan natin. Cosine 3 over 2x dx. So, kapag nakita nyo yung angle ng sa loob ng cosine or sa loob ng trigonometric function, yung angle nun, na hindi siya x lang or may coefficient pa siya, ang una nyong dapat gagawin dyan, mag-usab ka. Kung di ka pa sanay talaga na mabilisan, pwede ka mag-usab dyan. So, paano yun? So, mag-let u ka. Let u equals 3 over 2x. Yun na sa loob ng x sa tata. Yan. So, ano yung du yan? Du mo is... ano yung mo? Differentiate nyo tong 3 over 2x. Ang sagot? 3 over 2 lang, diba? 3 over 2 dx. 3 over 2 dx. May kita mo, kapag in-isolate mo yung dx dyan, dx mo, isolate mo lang, dx equal to, baliktad mo lang itong 3 over 2, magiging 2 over 3. 2 over 3 du, di ba? Pwede mo na siya substitute sa, pwede mo na siya substitute dito sa, sa original equation mo, or original function, original expression mo, I mean. So, integration ng cosine, ano na sa loob ng cosine? Yung 3 over 2 daw is u. U na lang siya, di ba? U. Then, yung dx mo, ano yung dx mo? Ito, dx mo is, papalitan mo siya ng 2 over 3 du. So, ano natin yan? Times 2 over 3 du. So, yun, pwede natin siya ma-integrate. Kasi, yung 2 over 3, di ba, constant yan? Pwede natin ilabas. 2 over 3 cosine u du. Ano yung cosine u du? Integration ng cosine u du. Alam nyo na yun, di ba? 2 over 3 cosine u is sine. Positive ba? Huwag nyo kakalimutan yun sine u. Plus c. Ano yung u mo? 2 over 3 sine. Ano yung u? Di ba 3 over 2x? 3 over 2x. Plus c. So, that is the final answer. Bakit siya madali? Kasi alam mo yung power niya. Tingnan niyo yung power niya. Dito, cosine lang siya, diba? So, 1 lang yung power niya. So, add number yan. Add power. Kaya siya madali. Diba? So, kung titingnan mo yan, pwede natin shortcutin yan kapag ganyan. Yung cosine 3 over 2x. Diba kapag dinerive mo yung cosine, kunyari, cosine 5x. Paano mo yan? Differentiate. Diba, yan? Sagot dyan kapag, mo yan? D over dx. Sabi natin d over dx. Diba, sagot dyan is, negative sign 5x times 5. Kasi, yung, yung nasa loob pa. Bale, magiging chain rule siya. Diba? Kaya may times 5 pa. Pero kapag i-integrate mo yan, hindi siya times, divide siya. Okay? Kaya pag indifferentiate ba yung cosine 3 over 2? Ano yung integrate ng cosine 3 over 2?
Integration ng cosine 3 over 2, di ba sine 3 over 2x times, ano ka balik, divide pala, sorry. Divided by 3 over 2. Kaya yung final answer mo is 2 over 3 kasi nasa baba siya, di ba? Reciprocate nyo to para maging times. Sine 3 over 2x. Yun yung shortcut. Yun lang yung shortcut, pinakita ko lang. Pero ito yung process kapag nag-use sub ka. Gets nyo? Number 3. Number 3. Meron kang 1 over x squared sine pi over x dx. Wherein, kapag sinabing pi, di ba, constant yan sa ganyan. Sa gantong klase, lagi naman constant yung pi. Kaya wag kayo malilito kung may pi man yan o wala. Constant lang yan. So, ano gagawin nyo dyan? Use sub ulit. Bale, ang gagawin nyo, pag ni-usab nyo yung loob, meron kang pi over x. Tapos, du niya is, copy mo yung pi. Differentiation ng 1 over x? Negative 1 over x squared. Yun, very good. Galing naman yung Isa. Si Isa ba yun? dx. Oo. Huwag niya kalimutan yung dx. So, isolate niyo yung dx. Kung pa pwede. Yun yung style natin lagi, isolate yung dx. Pero pwede namang hindi. Pero for the benefit ng iba na hindi pa masyadong gets, i-isolate natin para mas magets nyo. So, meron kayong negative du, I mean lang. Erase muna natin. Hindi siya negative du. Negative x squared du. Yun. Negative x squared du lang. Tama. Negative x squared du lang pala. Tanggal natin yung line. Yan. Yan. Tapos substitute na natin sa original equation. We have red pen. Bale, integration ng 1 over x squared. Ano yung sign? Ano yung pi over x mo? Is u, di ba? U. Then, ano yung du mo? Ay, yung dx mo? Negative x squared du. So, pwede mo makancel yung green bar. Pwede mo makancel yung x squared pati x squared, di ba? So, yun. Proceed ka, lalabas mo yung negative sign, may negative sign ka, labas mo, magkaroon ka sin u du. Diba? Anong integration ng sin u du? Integration ng sin u du? Copy natin yung negative para di kayong malito Ito, copy lang. Sin u du, anong integration yan? Anong sagot yan? Negative cosine. Okay. Negative cosine u plus c. So, negative times negative kaya magiging positive, di ba? Kaya cosine, ano yung u mo? Ano yung u natin? Pi. Wait lang, nawala yung pi. Sorry. Ayan. Dito, over pi pala. Hindi ko nakita. Over pi. Kaya may 1 over pi ka dito dapat. 1 over pi. 1 over pi. Cosine. Ano yung cosine? Ano yung u mo? Pi over x, diba? Pi over x. Plus c. So, pwede natin i-rewrite siya as para mas maganda. 1 over pi cosine pi over x plus c. Yan ang final answer. Proceed tayo. Guys. Opo, kuya. Okay, number 5. Meron tayong secant for theta tangent
4 theta d theta. So, anong gagawin mo dyan? Mag-iusab ka ng angle nila. Okay? Kung sa unang tingin pa lang, malaman mo na mag-iusab ka sa angle nila. So, meron kang green. Pag-iusab tayo ay U 4 theta. Du mo 4d theta. Isolate d theta, magkaroon ka ng 1 over 4 du. Pwede natin i-substitute na. Integration na secant. Yung 4 theta mo is u. Tangent u. Yung du mo is 1 over 4 du. So, pwede natin siya i-rewrite. Ilabas natin yung 1 over 4, yung 1/4. Secant u tangent u du. Ano yung integration ng secant u tangent u du? Secant. Second po. Diba, simply secant lang kasi pag differentiate mo yung secant is secantan, di ba? Sectant. Okay. So, 1 over 4 secant u plus c. Ano yung u natin? 4 theta, di ba? 1 over 4 secant 4 theta plus c. And yun yung final answer. Gets? Gets nyo? Okay, number 5. Ay, number 5. Number 7, I mean. Integration ng cotangent. Cotangent 1/2 x dx. Okay, ano una mong gagawin dyan? Actually, kung alam mo na yung sagot sa kung ano integration ng Actually, kung alam mo na yung sagot sa integration ng cotangent u du, di ba ano na yan? Ln sin u plus c. Di ba? Tama ba ako? Oo, tama. Pero kasi dito, may 1/2 x. So, pwede ka pang mag-usab ka. Pero pwede ka mag-usab dyan para makita mo yung 1/2 x natin. Magre-reflect siya dun sa sagot. Pero, papakita natin yung whole equation, yung whole process, paano nakuha yung ln sin u plus c, okay? So, pwede tayong magdobleng usab. Okay? Bale, una nating variable na gagamitin u. 1/2 x muna tayo. 1/2 x. Du natin is 1/2 dx. Isolate dx. Magkakaroon ka ng 2 du. Okay, substitute muna natin Meron tayong integration ng cotangent u. Tapos yung dx natin is 2 du. Labas natin yung 2. Magkakaroon ka cotangent u du. Tapos yan, sa part na yan, pwede mo na siya ma-integrate, di ba? Ln na lang siya. Ln sin u plus c. Pero papakita natin kung paano nakuha yan. So, yung cotangent, di ba, meron siya, equivalent siya sa cosine u over sin u du. Tapos yun, pwede ka mag-usab dyan, pero ibang variable naman. Pwedeng, w, para di kayo malito. W. So, W natin is sin U, yung nasa denominator. dW natin is cosine U, du. Isolate du. Magkakaroon ka dW over cosine U. Okay, substitute natin. Magkakaroon tayo ng 2. Huwag natin kalimutan yung yung coefficient sa labas Ano yung cosine u over u. Diba yung sin u is w pala, sorry. Over w. Tapos yung du natin is dw over cosine u.
Cancel yung cosine. Makikita nyo na cancel yung cosine. Cancel cosine. Matitira 2 dw over w. Pwede mo na sagutan yan. Meron ka ng 2 ln w plus c. Ano yung w natin? 2 ln, ano yung w natin? Sine, di ba? Sine. Pero may u ka pa. Sine u. Sorry. Plus c. Ano yung u natin? Balik tayo sa umpisa. 1 half x, di ba? 1 half x. So, substitute lang natin. 2 ln sine 1 half x plus c. Ayan yung answer natin. Pwede yun na kahit ilang substitution gawin nyo. Basta mo babalik nyo ulit siya sa original variable. Diba? Naging tayo u. Tapos naging w. Pagkakuha mo ng sagot w, kailangan ibalik mo sa u. Tapos ibalik mo ulit sa x. Yun eh, sagot. 2 ln of sine 1 half x plus c. Next number. Number 9. Number 9. Meron tayong sine cube x cosine cube x dx. So, anong gagawin natin dyan? May dalawa kang choice dito eh. Kung yung sagot mo gusto mo maging cosine or kung yung gusto mong galawin yung sine or yung cosine. So, this time, gusto kong galawin is yung cosine. Sige, cosine gusto kong galawin. So, isip ka ng identities na pwede, di ba? Meron kang sine cube x. Yung cosine cube x, pwede mo siyang pag-iwalayin, di ba? Cosine squared x tapos cosine x times dx. Okay. Atong cosine squared x, gusto ko siyang maging related sa sine. Paano ba? Paano siya maging related sa sine? Para yung cosine nyo matitira na isa. Ayun, yung cosine nito matitira. Tapos, kapag nag-u-sub tayo na sine, di ba sagot doon, du is cosine na. So, makancel yung cosine. Yun yung goal natin kapag add numbers or add powers. So, papakita ko sa inyo. So, meron tayong sine cube x, cosine squared x, tas natitirang cosine, isa lang. 1 power lang. So, yun. Meron tayong sine cube x, tas yung cosine squared x, may identity yan, di ba? Pythagorean identity. 1 minus sine, wait lang, sine squared x. Di ba? Wait lang, may sinusulat. Meron tayong 1 minus sine squared x times cosine x dx. Pwede mo yan i-distribute actually. Pwede mo na ring diretsong u-sub, di ba? Pero dito, distribute natin para formal. Okay. Meron tayong sine times 1, sine cube times 1, siyempre sine cube. Minus sine cube tas sine squared. So, sine raised to 5. Siyempre, di ba kapag pinag-times nyo yung dalawang same base, pagpa-plusin nyo lang exponent, di ba? Huwag kayo malito dun, Okay, tapos times cosine sa labas. Cosine x dx. Pwede kan mag-u-sub. Sabi nyo, u is equal to, let u is equal to sine x. du is equal to cosine, di ba? Cosine x dx. Cosine x dx. Substitute natin, tingnan nyo yung mangyayari. Integration ng, yung sine natin? U, di ba? U cube minus u raised to 5 cosine x. Yung dx natin, kapag in-isolate natin yan, dx is equal to du over cosine. Pero may kita naman natin, yung du natin is cosine x dx. Ito yun, cosine x dx. Pwede natin diretsong du yan. Diba? Kaya tanggal natin itong cosine x dx ito. Du na siya diretso. Du. O, diba?
Ayun o, makikita nyo, diba? Equal tong dalawang to. Cosine x dx, yung du mo, cosine x dx rin. Kaya du na lang nilagay mo. Okay? Ayun. Pwede mo na siyang integrate. Pwede mo siyang pag-iwalayin. Sige, iwalay natin. Du minus u raised to 5 du. Oh. Ano yung u cube du? Ang sagot dyan. Diba, 1/4 u raised to 4. Tapos itong u raised to 5 du. Diba, 1/6 u raised to 6 plus c. Ano yung u natin? Ibalik natin sa u. Ito, dito. Ay, balik natin sa x, siyempre. Meron tayong answer na 1/4 sine, or wag niya tayo mag-parenthesis. Ayan. Ano tayo? 1/4 sine x raised to 4 minus 1/6 sine x raised to 6 plus c. And that is the final answer. Okay. Number 11. Ito. Number 11. Ito, ano na to? Even power. Nakikita nyo, even power. Note muna natin, note. Meron ako identities na ituturo sa inyo. Kapag sine squared x, meron kang 1/2 1 minus cosine 2x. Yan ano naman yan kailangan memorize nyo yan Tapos pag cosine squared x naman, 1/2 1 plus cosine 2x. Tawag dyan yung double angle formula ata. Tama. Double angle formula. Okay? Nasa harap naman yan Nandito sa harap ng Peterson. Sa page... Dito as in sa umpisang-umpisa. Page 3. Double angle formula. Tapos yung ano daw, sine 2x. Equal siya sa 2 sine x cos x. Yung. Tapos yung cosine naman, cosine 2x. Equal siya sa cosine squared x minus sine squared x. Okay? So, number 11 tayo. Proceed tayo sa number 11. So, meron tayong integration daw ng cosine squared 1/2 y dy. Ano una natin gagawin dyan? Ayos nito. Sulat ko maayos. Meron tayong cosine squared 1/2. Yung angle niya to yung 1/2. Lagyan ko na parenthesis. 1/2 y dy. Yan. Mas malinis. Pwede tayo mag-u-sub kasi may 1/2 y dy ka. Pwede tayo u equals 1/2 y du 1/2 dy. Tapos, kung titingnan nyo dito kasi, may dy ka. May dy ka. dy. Pero wala kang 1/2. Maglalagay ka 1/2. Kunyari, times ka 1/2 dyan. Kung nag-times ka ng 1/2 dyan, siyempre, magta-times ka ng 2 dito para 2 times 1/2 is 1 pa rin. Times 1. So, walang pinagbago. So, ayun na. Meron ka ng 1/2 dy. May 1/2 dy ka, du yun. Pero may 2 ka na natira. Okay? So, pwede natin i-substitute. Meron kang 2 cosine squared. Yung 1/2 y mo is u. Tapos yung dy 1/2 mo is du. Yun na. Hindi na natin na-isolate yung dy, di ba? Okay, so number 2. So, makikita nyo, yung cosine squared u, makikita nyo, di ba may identity siya? Kasi kapag pinaghiwalay mo yan, gawin mong 1/2, gawin mong Pythagorean identity yan, yung 1 minus cosine squared u. Wala rin mangyayari, di ba? Kaya, ang gagamitin mo dyan yung double angle formula. Which is yung sinabi ko sa inyo, ninote ko sa inyo kanina. Yung cosine squared u, ano yan? Magkaroon ka ng 1/2 pan
plus cosine 2u du. Yun. So, itong 2 pati 1 half, cancel na yan. May matitira ka na lang na 1 plus cosine 2u du. So, yan. Pwede mo na siya ma-integrate. Integration ng 1 kapag du. U. U. Okay. Huwag kayo malito dun. Plus integration ng cosine 2u. 2u yan 2u. Yung sinabi ko sa inyo kaninang shortcut. Kapag 1 half 2u. yun, tama. Sine 2u. 1 half 1 half sine 2u, diba? 1 Sine. half sine 2u plus c. Ano yung u natin? Yung u natin 1 half y, diba? So, meron kang 1 half y plus 1 half sine 2 times 1 half y plus c. So, final answer mo is 1 half y plus 1 half y ay 1 half y plus 1 half sine 1 half sine y kasi yung 2 tas 1 half cancel yan plus c. Yan yung final answer. Okay, number 13. Ito challenge rin sa akin to. Hindi ko na maalala kung paano ko sinagutan to. Meron tayong second raised to n theta tangent theta d theta. So, ang unang magagawin dyan kapag ganyan, u sub u second theta. O, du mo, derivative ng second is, differentiation ng second theta is second theta tangent theta d theta. So, mamanipulate mo tong second raised to n na yan. Kasi di mo alam kung ilan yan eh. Second raised to n na yan. U raised to n, di ba? Tapos may tangent ka. Pakita ko sa inyo. Tapos yung d theta mo, kang du over second theta tangent theta. Bale, ang mangyari dyan, yung du mo, yung d theta mo, di ba d theta, magiging ano siya, du over, ano yung second theta mo? U, di ba? U tangent theta. Ano yung mga cancel? Yung u, pati yung u raised to n, yung tangent, pati tangent. Cancel yan. Cancel to. Tapos yung u raised to n over u mo, ano sagot nun? Di ba u raised to n minus 1 na siya? Bale, magiging ano ka siya? U raised to n minus 1. Kasi divide eh. So, pag ma-minusin mo yung powers, du. Yan. Then, yan, differentiate mo na siya. Ano mo na siya? Integrate. Paano integrate yan? Di ba? Ano siya? U raised to, sabihin natin, n plus 1 over n plus 1. Yung n mo dito is n minus 1. So, maka-cancel lang, di ba? Magkakaroon ka ng, wala pa lang magkakaroon ka ng u raised to n minus 1 plus 1 over n minus 1 plus 1 plus c, di ba? So, ang sagot mo dyan, u raised to n over n plus c. Ano yung u mo? Ano yung u natin? Second. Second, di ba? Bale, meron tayong second theta raised to n 1 over n plus c. Yan yung final answer. Bale, sinasabi dito, kunyari, ano yan, yung n mo is 2. Kunyari, second squared yan. So, yung sagot dyan, 1 over 2 second squared theta plus c. Ganyan lang lagi. Kasi ano siya, open variable siya. So,
pwede siya mag-vary. Kung yung change na to, kung kung gaano kung paano mag-change yung power net exponent netong second na to, yun yung sasagot. Ganun rin yung sasagot ko. Ang tangent squared 3 over 4x dx. So, ito, makikita nyo, even power siya, di ba? So, ang gagawin natin dyan, gagamit tayo ng identity, Pythagorean identity na tawag doon, di ba? So, yun. Makikita nyo agad, pagtingin mo agad makikita mo na yung sagot Ayun, yung tangent, di ba? Or pwede mo tayo mag-usab. Pwede mo tayo mag-usab, of course. So, u is equal to 3 over 4x. du is 3 over 4 dx. Di ba, wala kang 3 over 4 dito. Dadagdag ka ng 3 over 4 dito. Pero, magdadagdag ka rin sa labas ng 4 over 3. Para 1 lang sila. So, yung dx 3 over 4 is du, di ba? So, meron kang 4 over 3. Yung tangent mo is, tangent pa rin. So, tangent squared. Yung 3 over 4x mo, u na. Tapos yung dx over 3 over 4 is du. Okay. And pwede ka na mag-Pythagorean identity. May 4 over 3 ka. Yung tangent squared u mo, merong, di ba, ano siya? Second squared u plus 1. Tama? du. Hindi po ba minus 1? Wait lang, check ko. Check natin. Minus, sorry, minus. Thank you. Okay po. Thank you. Minus pala yun. Na naduling. Kapag second pa lang mag-plus. Okay. So, pwede mo siya pag-iwalayin. 4 over 3. Siyempre, sa dalawa tong term, yung 4 over 3 na yan, 4 over 3 second squared u du. Tapos, minus 1 minus 4 over 3 du. Okay. Anong differentiation, anong integral ng second squared u? Second squared u. du. Tangent. Tan U. Yun lang, di ba? 4 over 3 simply tan u minus 4 over 3 d 4 over 3 u, di ba? 4 over 3 u. Ano yung u natin? 3 over 4x. So, meron tayong 4 over 3 tangent 3 over 4x minus 4 over 3 yung u natin 3 over 4x. So, pwede natin lagay final answer dito. 4 over 3 tangent 3 over 4x minus ito, cancel tong dalawang to, diba? So, minus x na lang siya. So, yun lang final answer. Plus C po. Plus C. Okay. So, number 17. Ito. Medyo number 17. Sin 3x cosine 5x dx. So, kung makikita nyo, magkaiba sila ng angle. Kapag ganyan, sa USAB. So, ang mangyayari niya siguro, kapag nag-USAB ka, U mo is 3 ba? Tama. 5. Try natin 5x ha. And du mo is 5 dx. Pero paano yung sa kabila? So, pwede mong gawing wait lang.
Cosine 5x, di ba? Wait lang ah. Check lang natin. Ayan. Pwede tayo gumamit ng product to sum formula. Pero ayoko nun. Gusto ko ng... Okay. Di ba tayo? Meron tayong sin cos. So, product to sum formulas nga. So, ano tayo? Dito may kita ko yun eh. Hindi ko memorize eh. Pero kapag ganyan, product to sum formula. So, meron tayong, check ko lang. Kapag meron daw tayong sin x cosine y, ang sagot daw dyan is 1/2 sin okay 1/2 sin x plus y. Yan. Sin x plus y minus sin y minus x. Minus sin y minus x. Uy. Wait lang ah. Yung kapag sa trigo kasi mga ganyan. Ano yan? Parang nakabase talaga sa identities. Kung hindi mo memorize, mahirapan ka. Ako nakalimutan ko na. Bracket pala dapat to. Try natin kung gagana. So, i-apply lang natin. So, meron tayong sin 3x eh. Sin 3x. Cosine 5x. Meron tayong 1/2 sin. So, yung x natin 3. 3x yung x natin, tapos yung y 8x ba? natin 5x. Bale, meron tayong 8x. Okay? Minus sin. Minus mo sa yung dalawa, 2x. Try natin. Lagay na natin siya sa integral. Meron tayong 1/2 sin. Labas na natin yung 1/2 para hindi na tayo mahirapan. 1/2. 1/2. Meron tayong sin 8x minus sin 2x dx. Yun. Pwede mo na siyang ma-integrate separately. So, meron tayong 1/2 times 1/8 times negative cosine. Nakakasunod? Times negative Yes po. cosine 8x. Bakit? Dito yun, no? Integration ng sine, di ba? Cosine. Negative cosine. Pero, may 8 kasi kaya times 1/8. Dinivide, di ba? Tapos, minus 1/2 times 1/2 cosine 2x. Ay, negative cosine 2x plus c. So, ano lang natin? 1/16, negative 1/16 cosine 8x plus, kasi minus 1/4 cosine 2x plus c. Pwede natin siya i-rewrite para walang negative sa harap. 1/4 equal 1/4 cosine 2x minus naglalag minus 1/16 cosine 8x
plus C. Ayan ang final answer. Next number. Mali number 19. Ito, medyo challenging. Cosecant raised to 4, 3 over 2 theta. D theta. Okay. Paano yung gagawin dyan? So, since anong Pythagorean identity ng cosecant? Check ko lang. Cosecant, di ba ano siya? 1 plus cotangent squared x. Okay. So, try natin. Pwede natin siya pag-iwalayin, di ba? Cosecant squared 3 over 2 theta times cosecant squared 3 over 2 theta. Tapos, pwede mo i-Pythagorean identity yung isa niya. Sige, isa sila. Tama ba? Wait lang. Let me check. Kapag ganyan, kapag kinotangent mo kasi. Okay. Yan. I-Pythagorean natin yung isa. Bale, meron tayong cosecant squared 3 over 2 theta times yung cosecant squared natin, pwede siya maging in terms of cotangent, bale 1 plus cotangent squared 3 over 2 theta. Tapos, pwede tayo mag-u sub. Bale, u cotangent 3 over 2 theta. Ano nawawala? Erase natin. Cotangent 3 over 2 theta. Lalo ko na uli yung ako. du natin, anong du natin? 3 over 2, di ba? 3 over 2 cosecant squared. Tama? Wait lang. Delete natin. Nabubura. Okay. 3 over 2 cosecant. Tama, di ba? Yung derivative ng cotangent, cosecant squared. Opo. Okay. Ayan, d theta sa dulo. So, makikita nyo, yung cosecant squared 3 over 2 theta d theta. Ito lang d theta dito. Hindi natin nalagay yan. Makikita nyo, ito siya, 3 over 2, ay cosecant squared 3 over 2 theta, tas d theta. Kaso, wala yung 3 over 2. Kaya magdadagdag ka ng 3 over 2. 3 over 2. Pero, magdadagdag ka rin dito sa harap ng 2 over 3. Okay. Kaya yun. Makikita nyo, cancel na siya. So, re-rate natin ha. Meron tayong 2 over 3 integration ng 1 plus u squared du. Bakit naging du na lang? Ayun yan, no? Yan, no? Ito, pati ito, kasama to. Equals siya sa du. Tapos yung cotangent squared, naging u squared na lang. Okay? O, pwede ito siya ma-integrate. Bale, 2 over 3
Integration, ay hindi na integration, diretso na natin. 2 over 3, yung u natin is u. Ay, yung 1 natin is u. Plus 2 over 3 times yung u squared natin is 1/3 u cubed plus c. Yung u natin, 2 over 3 yung u natin is cotangent 3 over 2. Cotangent 3 over 2 theta plus 2 over 6. Ay, 2 over 9 pala. 2 over 9, sorry. 2 over 9. Yung u natin, cotangent. Cotangent cube 3 over 2 theta plus c. So, that is the final answer. Okay lang po yung ganyan sagot. Kahit yung iba sa libro, Diba sa libro? equal po sila. Opo, minus po siya. Negative. Wait lang ah. Ay, nagkamali siguro ako sa ano. Negative to. Negative yan. Okay, kaya natin, ayos natin. Negative, negative. Negative. Tsaka ba't squared dun? Wait lang ah. Ba't nag-squared dun? Ay, hindi. Tama lang. Ayun lang yung nagkamali, yung negative lang. Negative lang, negative, negative. Lagyan natin negative. Sorry, na-overlook ko yung ano, pag-integrate. Ay, pag-derive. So, saan po lalagay yung, saan po nakuha yung, sorry. Saan yung negative sign? Sorry. Ayun no, di ba yung cotangent mo, negative cosecant squared yun. So, derivative. At yung u mo ba, yung u sub ba, negative cot? So, di ba yung u mo, cotangent 3 over 2 theta. Kapag derivative mo to, magkakaroon ka negative 3 over 2 cosecant squared 3 over 2 theta. Eh, meron ka lang ditong cosecant squared 3 over 2 theta, d theta. Wala kang negative 3 over 2. Maglalagay ka ng negative 3 over 2. Pero, paglagay mo ng negative 3 over 2, kailangan meron ka ring 2 over 3. Di ba? Yung 2 over 3, negative din po. Negative 2 over 3 rin yun. Negative to, negative. Negative 2 over 3. Kaya, negative 2 over 3 times negative 3 over 2, 1 yun. Diba? Opo. Yun. Kaya, negative 2 over 3 dapat yan. Kaya, eto, mga plus to, plus. Negative yan, negative. Negative. Yung final answer natin is rate lang natin. Meron tayong negative 2 over 3 cotangent 3 over 2 theta minus 2 over 9. Yan, tama na. Cotangent cube 3 over 2 theta plus c. Yun lang naman yung mali, yung sign lang. Na-overlook lang. Kaya be careful with the signs lagi. Yan ang final answer. Ganito lang. So, meron tayong madali lang ata to. Tangent raised to 4 1/2 x. Nakita nyo, yung pag even yung yung power, yun yung pinaka-komplikado. Kasi ang daming kaikikan pang Yes po. ganun lagi yun. Kaya pinag-iwala So, yung yun po yung goal ng even number kapag kailangan talaga ihiwalay. Oo. Parang, Ibang identity kasi siya. Kapag kasi kapag odd number, may matitirang 1 degree. Tapos pwede ka mag-use up, cancel na, mapupuntan sa iyo, di ba? Okay, start tayo sa number 21.
Tangent raised to 4, 1 half x. Ang una kong nag-iisip agad dyan, mag-iwalayin yan, siyempre. Yun naman ata unang maisip nyo. 1 half x. Naglalag na yung ano ko. Tangent. Squared. 1 half x. dx. Tapos, ipipythagorean identity na agad. Minus yun, no? Second minus 1. Yung tan squared. Second squared x. Ay, hindi x lang. 1 half x. 1 half x. Dito, talaga. Titingnan mo talaga kung ano yung tamang gawin. Ma-force mo naman yung mga gagawin mo dyan. Pag nasanay ka na. Eh ako matagal na akong di nagsagot. Squared. Bakit may squared? Kasi raised to 4 siya. Nakuha mo na yung tan squared. Squared pa ulit. Diba? Okay. dx. Hindi na to Wala na to Hindi na pala kailangan pag-iwalayan. Okay. Yan. Pwede mo siyang i-expand. Magkakaroon ka ng second raised to 4. 1 half x minus 2 second squared 1 half x plus 1. dx. Yan. Ano pwede magawa? So, pag-iwalay mo na para di ka malito. Second raised to 4 1 half x dx minus 2. Oops. Sana yung ano ko? 2 second squared 1 half x plus dx. Oops. Wala yung dx. dx plus dx. Huwag niyo kakalimutan yung dx. So, next. Anong pwede magawa? Eto, pwede mong gawing tangent, di ba? Okay. Ang haba So, tangent. Bale. Ayan. Tama. Second squared 1 half x times yung Pythagorean identity ng tangent ng second squared. Bale 1 plus tangent squared. Tangent squared x. Ay, 1 half x pala. Minus minus second squared, di ba? Minus second squared, wala tayong problema doon kasi alam na natin sagot doon. Minus, balik copy na natin para for formality, para maayos yung solution. Second squared 1 half x dx plus dx. Bakit ko nire-rate lang lahat? Di pwede ko na itong isagot para sabay-sabay na tayong mag-integrate. Sabay-sabay ko na siyang integrate. dx. Wala yung dx. Lang, ayusin natin. dx. Ay, minus pala, minus. Minus 2. Yan. Tapos, ba't gumagalaw yung 2? Wala ka dyan. Nag-load. Wait lang
Yan. Okay. Dito, mag-usab ka. Tangent 1 half x. Ano ako? Tangent 1 half x. Oh, du mo. 1 half secant squared 1 half x dx. So makikita mo may dx ka, may secant 1 half x, may secant squared 1 half x ka, wala ka ng 1 half. Kaya magdadagdag ka ng 1 half. Minus yun. Dagdag ka ng 1 half, pag nagdagdag ka ng 1 half, magdadagdag ka ng 2 sa labas, syempre. So, yun, re-rate na natin. Meron tayong 2, 1 plus u squared du minus 2 secant squared 1 half x dx plus dx. Pwede natin integrate, diba? So, ito, magkaroon ka ng 2, yung 1. Siyempre, ano yan? Distribute yan. Bale, 2 times u. Bale, 2u. 2u. 2u plus 2 over 3 u cube. Bakit? Kasi u squared to, magiging u cube over 3. Kaya 2 over 3 u cube. Minus 2, yung secant squared 1 half x natin is tangent. Pero may 1 half siya. So, times 2. Since 1 half siya, di-divide mo. 1 over 1 half is 2. Tangent. Tangent 1 half x plus x. Ito, yung dx na to. X lang yan, diba? Ano yung u natin? Para for final answer natin, bale, yung u natin tangent 1 half x, diba? 2 tangent 1 half x plus 2 over 3 tangent 1 half x cube minus 4 tangent 1 half x plus x. And that is the final answer. Tama? O, tama. Ay, pa pala, pwede magpag-plus, oh. So, ayan. Hindi ka na di makita. Bale, ayan. Bale, meron tayong final answer na x plus 2 over 3. Wait lang, may nakalimutan ako plus c. Plus c. 2 over 3 tangent cube 1 half x minus 2 tangent 1 half x plus c. And that is the final answer.